napakaganda pictures natin. Dalawang very lovely birthday ladies. Oo. Ang laki ng picture. Ang puputi. Ang laki nga eh. Oo, tama-tama. Maganda nyo kasi kailangan makita ng buong banda, kagandahan nyo. Oh, eto ha, ayon sa ating UH Christmas Countdown, 17 days na lang, Pasko na naman. And of course, ano pa ba ang mga hinahanap-hanap natin sa mga pamaskong handaan? Eh di yung masarap at malutong na lechon. Sarap-sarap niya. Kaya tara na at pumunta tayo sa may mga pinakamasasarap na luto ng lechon, ang La Loma sa Quezon City. Yeah! At syempre po ang maswerteng titikim at kukurot ng malutong na balat ng lechon, eh walang iba kundi ang kiniingitan namin si Monica! Good morning, Monica! Monica, pakatopa ka, wag na. Akin na yan. Sabi na lang yan. Kayo ba maghahanda ba kayo ng lechon ngayong Pasko? Nako, alam nyo ba paano malaman kung botsa yung mga lechon na bibili nyo? Well, yan po ang alamin natin ngayong umaga dito nga sa Lechon Capital of the Philippines, ang La Loma City. So, tulad nga na sinabi namin sa inyo, ngayon po umaga, bibigyan namin kayo ng tips para malaman kung botsa ba yung mga lechon o yung mga baboy na luto na bibili natin. So, actually, 3 senses po natin mga kapuso ang kailangan natin gamitin para malaman yan. Una ay ang ating sense of sight. So, tingnan kung yung baboy na bibili natin ay hindi pa siya maitim o katulad nitong nakikita natin sa harap kasi kapag medyo maitim na yung kanyang laman, most likely daw ay hindi na ito fresh. So, mabuting tingnan mabuti at suriin mabuti yung laman ng baboy na ating bibilin. Pangalawa, gamitin ang ating sense of touch. So, kapag yung laman ng ating baboy ay matigas na o kaya yung parang corned beef daw yung kanyang texture, ibig sabihin nun ay most likely rin parang botsa na rin to. At pinaka-importante sa lahat, ang ating sense of smell dahil kapag may amoy na o medyo masangsang na yung baboy na ating bibilin, pero ito hindi, kasi ang bango-bango niya, mamaya titikman ko yan. Ayan, most likely rin, iyon po ay botsa na. So, gamitin lamang ang ating 3 senses para malaman yan. At siguraduhin na sa kalidad ng mga tindahan ng lechon ang ating bibilan para siguraduhin nga na sariwa at hindi botsa ang ating bibilin ngayong Kapaskuhan. Okay, and speaking of lechon na masarap, aalamin po rin natin ngayong umaga kung paano nga ba hinahanda itong paborito nating centerpiece tuwing Noche Buena, ang mga lechon. So, importante daw kasi na sa loob ng lechon ay nilalagyan niya ng masasarap at iba't ibang klase ng spices para kumapit mismo doon sa loob ng laman ng lechon. So, ito si Kuya ngayon naglalagay siya ng, Kuya, bawang yan, no? Ayan, bawang, asin, sibuyas, tanglad po ba ito, Kuya? Ayun, tanglad, ayan. At iba't ibang klase ng herbs ang nilalagay sa loob para siguraduhin na pumasok at lumasa yung kanyang flavor doon sa mismong laman ng lechon. So, kapag lahat ng yan ay naipasok na ni Kuya dyan sa loob, yan. So, Kuya, ipapasok mo lahat yan. Okay, pag yan po ay naipasok na sa loob, oras naman para pahiran ang lechon, yung balat ng lechon, nung pinaghalo-halong toyo, sugar at gatas. Kasi kung mapapansin nyo, yung isa sa mga paborito talaga natin pag kumakain ng lechon, yung balat, dahil nga, di ba, iba yung flavor niya. At ang secret nga daw dyan, nilalagyan siya ng toyo, sugar, at ng gatas, at pinapahid yan doon sa lechon. Now, i-cover nilang buo yan nung ang mixture na yon at kapag covered na siya, pwede na siyang ilagay doon sa lutuan na actually nandito sa akin likod. So, yung mga ganito kalalaking baboy, ito yung medyo normal size, dito sa bandang kaliwa ko. Mga 1 to 3 hours daw ang pagluluto niyan. Pero yung medyo mas malalaki, tulad nitong nandito sa bandang kanan ko naman, medyo mas matagal siya bilang malaki nga yung lechon. Pero more or less, mga 1 to 3 hours daw ang pagluluto niyan. At habang niluluto, importante daw na, yun nga, umiikot siya constantly para even yung kanyang pagkaluto. At sina Kuya, madalas pinapahiran din yung kanyang balat para siguraduhin nga na yung kanyang oil ay even din yung pagkakalagay sa kanya. And syempre, para malaman kung luto na siya, ang ginagawa daw nila Kuya ay parang pinipitik yung mismong lechon at kapag matigas pa, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Pero kapag drum-like na yung kanyang tunog, ibig sabihin, luto na daw yun kasi humiwalay na yung kanyang balat doon sa kanyang laman. So, kapag ready na siya, okay, puntahan na natin ang finished product. Ayun! Ako naman, ang sarap-sarap. Ayan, ito na yung mga finished product natin. At yung ganito daw kalaki, magtatagal daw yan ng 15 to 16 hours at pwede na siyang kainin mga kapuso. There you go. Naku, sigurado mag-e-enjoy ang ating mga kapuso ngayong Kapaskuhan kapag kumain ng lechon, lalong-lalo na kaya Jay Gallegos na nanonood ngayon. Hi, Jay. So, ayan po. At sa aming pagbabalik, alamin naman natin ang isa sa mga nauuso daw na handa ngayong Pasko, ang pritsyon. Ano nga ba yung pritsyon? Isa daw itong klase ng variety ng lechon din na pwede nating enjoy ngayong Noche Buena. At syempre, at iba't ibang putahe na pwedeng kainin, gamit-gamit pa rin ang bida natin ngayong umaga, ang
lechon. Kaya tutok lang mga kapuso. Back to studio. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Unang hirit. Kung dating pakalat-kalat at sa mga basurahan